Ayan, at napanood nyo po ba yung balita sa Channel 7 kagabi na kung saan po yung mga nangyari pala doon sa yung barko ng Coast Guard na nilagay doon sa West Philippine Sea ng 5 buwan ay halos lahat pala yan magbuntikan ng mamatay pala yung mga lahat ng mga Coast Guard na yan. Nakita nyo naman po sa balita sa Channel 7 at dahil po sa gutom, walang mainom, nagtitiis silang inumin yung tubig ng aircon at saka ulan kung may ulan. Grabe. Ayan, sige. Kayong mga Coast Guard, ayaw nyo pa ba magtiis? Ganyan ang trato sa inyo ng gobyernong ito? Mag-isip-isip kayo. Kayong mga nandyan sa military, mga sundalo na yan, mga kapulisan, mangyayari din sa inyo yan, gugutomin kayo. Tingnan nyo. Sa halip na makapag-stay pa sila ron, sino mag-i-stay? Ay mamamatay na itong mga Coast Guard natin. Walang makain. Nakita nyo yung 1 kilong bigas. Ilan sila? 36 ba? Or basta, hindi ko na masyadong tinapos yung balita. Nilugaw nila yun. Walang kasahog-sahog. Yun ang kinakain nila. Grabe. Hindi doon Hindi doon ang issue Habang mamamatay na kayo sa gutom, doon sa West Philippine Sea, hindi nyo ba alam na nagpa-party yung birthday ni Bangag? Na 100 million ang ginastos. Mag-isip-isip kayo. Tanga na lang yung magpapakamatay dahil dito sa ganitong bangag na gobyernong ito. Pero hindi po yan ang topic natin. Bahala lang kayo, pinasadahan ko lang po yan. At ang topic po natin dito ay yung nandiyan naman po yun sa mga ibang vlog ng mga vlogger na hindi nila alam kung saan sila naglalakad, sila dalawa ni Bangag dito sa Butod na ito. Tapos biglang balikwas ni Butod, nagtatatakbo. Kasi hinahabol daw siya ng duwende. Ayan. Kung po yan. Hindi ko na po kailangan magpakita rito na dito sa video ko dahil sabi ko nga po hindi ako sanay pagkita ng kung ano-ano dyan. Nandiyan po yan sa mga blinag po yan ng mga ibang vlogger. Nandiyan po yan sa social media. At ang masama po pala nito, dahil sa hinahabol daw siya ng duwende, ay di hinuli na lang daw ito si Butod na ito at ibinahin na raw sa mental hospital. So, yan po ang nandyan po, kumakalat na po yan sa social media. Anong ibig sabihin? Dinabuang na. Okay. So, ayan po at yan lang ang pwede natin kwambiyan. Pinasadahan ko lang po yung mga kumakalat sa social media ngayon. Ayan. Pero hindi po yan, dahil hindi ako nakakonsentrate sa mga animal na yan, ano pa man yan, wala akong pakialam din sa mga hayop niya. Anyway, kung kahapon po na upload natin ay yung pong pinag-usapan po natin yung scam. Scam daw ako dahil sa pagpapasubscribe lang dito sa Birana Live Studio TV. At yun daw sinasabi ko na nagpadala ng GCash doon sa isang yung mga nagpadala ng nagpadala ng napasubscribe niya, yung prop ng nakapagpasubscribe. Ay, sino ngayon? Si Mary Ann Gilor. Ayan. Fake daw at saka scam daw. At hindi raw totoo yung pinadalhan ko siya ng GCash at hindi rin daw totoo na pinadalhan ko siya ng gift or regalo through LBC. Ito po ang lagi ko po sinasabi, hindi po yon parte ng ating laro. Kaya ko lang po pinadalhan si Mary Ann Gilor ay dahil nga po sabi po ulit-ulit. Dahil nga po doon sa natuwa lang ako dahil lahat po, walang maraming kutso-kutso, basta send lang siya ng send lang siya ng send yung proof nung talagang napasubscribe niya. Kasi hindi ka naman po pwedeng paulit-ulit ng subscribe
Sa isang tao po, isa lang pong beses ang mag-subscribe. Ito po, ay nung ma-check ko po ito, nasa 200 plus na po, 220 plus na po yung kanyang napasubscribe. Itong si Mary Ann Gilor. At nung 80 pa lang po yan, yung 85 pa lang yung napasubscribe niya, sa sobrang tuwa ko, kaya nga po, sabi ko dyan, pinadalhan ko siya, tinawagan ko siya, di ba? Nag-usap kami. At sabi ko, hiningi ko yung GCash number niya. So, pinadalhan ko po, at saka hiningi ko yung address niya. So, yung sinasabi ko na, pinadalhan ko ng GCash, at saka bukod doon sa GCash, pinadalhan ko ng gift or regalo. Dahil sa natuwa lang ako. Ayan, at yun nga, may nagsasabi, at nag-comment na noon nga itinawag sa akin ng tao ko, nabasa niya, na scam daw ako. So, pinaliwanag ko na po na papaano ko kayong iskamin, ay wala naman ako hinihinging pira sa inyo ni Sintabos, di bobo. Di po ba? Ngayon, ang sinasabi ko kahapon, kapag itong buong linggong ito ay hindi pa natanggap ni Mary Ann Gilor yung pinadala kong NLBC na regalo ko sa kanya, bakbakan ninyo ako. Murahin ninyo ako. Sabi ko nga, yung ngayong linggo nito at saka sa susunod na linggo, pag hindi pa natanggap yan ng LBC, yung pinadala kong LBC, yun, sabi ko nga, murahin nyo na ako. At bakbakan nyo na ako, na scammer ako. Ay, ang problema po, kahapon lang din pala, kasi Biyernes po may padala yun eh. Biyernes ng hapon na. So, bali Sabado na yun. Sabado, Linggo, Lunes, Lunes po kahapon. Natanggap na po ni Mary Ann Gilor. Ngayon, hindi po ako magsasabi kung dahil bias po yung pagka sinabi kong basta na lang natanggap niya yung GCash at saka yung pinadala kong gift. Mamaya po ay tatalakayin po natin yan. So, yun po yun. At sinasabi ko po rito lagi sa inyo na kahit kailan ni sa anumang donation, hindi po ako tumanggap or tatanggap ng kahit na anong donation yan galing sa ibang tao. Yun po ang masakit sa akin. Yung sasabihin yung scam itong ginagawa natin. Bakit nga po ba ako nagpapasubscribe? Kasi nga po, ang di ba ang sinasabi ko, wala na ako nakikitang tao na pwedeng lumipol dito sa mga kawatan ng mga politikong ito. Wala na ako nakikitang ibang tao pa. Ako lang po yung pwedeng lumipol or pumatay lahat dito sa mga kawatang ito. Sa anong pamamaraan, yun po makapunta ako dyan. Yun po magkaroon ako ng access na mapuntahan ko yung mga opisina ng mga buwaka ng inang yan. Di po ba? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya po, naglalambing po ako ng subscribe niyo para sa ganun ay maipanalo natin kung sakasakali at papasukin ko yung politika. At sinabi ko rin po yan dyan sa inyo. Kung kahit na maipanalo ninyo ako, hindi po ako magtatagal, isa lang hanggang 2 buwan lang ako mananatili dyan, magre-resign na ako. Hindi ko po kailangan ng politika sa buhay ko. Kaya ko lang papasukin yan dahil gusto ko lang malipol itong mga kawatan ng mga politikong ito. Bakit ko gustong lipulin itong mga hayop na ito? Kasi ito ang dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang gutom na ngayon, napakarami na nating kababayan ang walang masaing. Ayan. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong pasukin yan. Kaya po naglalambing ako ng subscribe sa inyo. At dahil doon ay nagkaroon po tayo ng palaro na ganito. No, so yung maraming mapasubscribe or depende kung ilan yung ating requirements para mapasali po sila, yung mga pangalan na ililista at yung po ang rarapulin natin. Hindi ko na po siguro kailangan ulit-ulitin dito kung magkano po yung magiging premyo. So, ulit-ulit na lang po tayo. Yung pong gustong hindi pa nakapanood, panoorin nyo lang po yung previous video ko. Anyway, balik po muna tayo dito sa sinasabing
hindi totoo yung GCash at saka yung pinadala kong LBC na regalo kay Mary Angelor. Uulitin ko lang po. Hindi po yun ang parte ng laro. Natuwa lang po ako dahil sa talagang effort niya. Anyway, maging sa inyo naman po, nagpapasalamat po ako doon sa mga nag-effort na magpa-subscribe. Lahat naman kayo ay pinapasalamatan ko. Kaya lang, kakaiba nga po itong kay Mary Angelor kasi nga po talagang sobra. 200 plus na po, 220 na po yung kanyang napasubscribe. So doon po ako natuwa kayo, binigyan ko siya ng GCash at saka yung regalo na pinadala sa LBC. So ngayon, ito na po ang katunayan. Pero ito pong Mary Angelor, hindi ko po kilala ito. At never ko po nakita ito. At hindi ko po alam kung saan nakakuan yan. Ang pagkakalam ko, nandiyan po yan sa BGC. So, sige. Siya na po ang magsasabi sa inyo. Para sa ganun, hindi na po ako ang magsasabi kung totoo o hindi yung akuan. Kasi doon po, ito po ay naka-address doon sa nagsabing scam daw ako. Sige, tingnan lang po natin. Ano? Kung scam nga. Aha. Ayan ha. Magandang araw. Ako po, si Mary Ann Gilor, na isa sa mga pinalad na napatuwa si SGP. Kaya pinadalhan po niya ako ng ito na po yun. Kasi gusto namin ng kapatid ko na ma-reach kagad ang 100K subscriber para mangyari na yung sinasabi ni SJP na may bibigay siya sa ating lahat ng mga subscriber niya. Siswertihin tayo. Yan ang sabi niya. At ito, bubuksan ko na. Ito na po yun. Ito na yan yung pinadala sa akin ni Sir. Oh, ang ganda! Watch! Ang ganda! Ito po yung bigat. Ito po yun. Ang pinadala sa akin ni Sir John na regalo. Sir John, ito na po, natanggap ko po. Maraming salamat po. Ang ganda po. Ito po, sa mga nagsasabi niya na scam. Ito po ako nagpapatunay na hindi po scam. Ito po. At saka may pinadala pa po sa akin na GCash si Sir John Birana. Kaya sa mga subscribers, tulong-tulong tayo magpa-subscribe pa para ma-reach na natin ma-reach na ni Sir Jun yung 100K na subscribers. At yan, happy life tayong lahat dahil ibibigay ni Sir Jun yung pinapangako niya na swerte sa atin. So, kasi gusto rin namin ng kapatid ko na sana ma-reach niya ang 100K subscriber para mapasok siya sa Senado o sa Congress. Para alam naman niyo ang laki ng problema natin, ating mahalaan ngayon. So sana makahabol tayo, tulong-tulong tayo, magpa-subscribe para maabot yung 100K subscriber para malipol na lahat ni Sir John Birana yung mga masasamang tao dyan sa Kongreso, sa Senado. Yan lang po. Ito po. At saka yung pinadala pala sa akin ni Sir John na GCash, malaking tulong po yun. Hindi ko na sabihin kung magkano yun, basta malaking tulong po sa akin. Maraming salamat, Sir John Birana.
Hindi ko talaga lubos sa kalain na papadalahan po niya ako ng regalo at saka Gcash. Kasi ang hinahabol lang namin dito na magkakapatid maabot na sana ang 100K ba na subscriber na nilalambing mo sa amin para yun nga na ibigay mo na rin yung napangako mo sa aming lahat ng mga subscribers mo. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na po Sir John Birana. Mag-subscribe na kayo sa Birana Live Studio TV. Yan lang po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Sa totoo lang po, hindi po ako agree dito sa lahat po ng mga bagay hindi naman tulong ito natuwa lang ako. Sa totoo lang po, ayoko po sana ng ganito. Ayoko po sana ipakita na dyan sa inyo Yan po ang totoo. Pero dahil nga po doon sa sinasabi niyong scam na hindi totoo, yung Gcash at saka yung pina-LBC ko, kaya po napilitan ako na ipakita lang dito sa video ko. Kasi dito po, para sabihin ko po sa inyo, yun po ang lagi ko sinasabi sa inyo. Yun pong mga iniikutan ko. Gaya po, ongoing po yung pag-iikot ko. Kung inyo pong napapanood yung Super DM na ikinukan ko, na nire-upload ko, yung karugtong po nun, kung inyong mapapansin. Yun po yun, nag-iikot na po kami nun. Pero ipinapakita ko po ba, yung mga taong hirap na hirap sa buhay, tapos bibigyan ko ng parang palalabasin kong parang mga aso na mga babahugan ko lang. Wala po kayong makikita nun sa akin. Kasi ang naniniwala po ako na hindi po kailangan i-broadcast yung pagtulong mo sa kapwa mo. Hindi po kailangan i-videohan mo yung hirap na nating mga kalagayan ng mga kababayan natin, bibidyohan mo, i-upload mo, makikita pa ng buong mundo ang kahirapan nila. Para mo na rin silang tinapakan, hindi mo lang tinapakan, parang gusto mo pang ilibing yung mga yan. Yun po ang hindi ko ginagawa yung ganun. Kaya sabi ko nga, hindi ko po kailangan ang magpaganito, palaro ng subscribe na yan. Kasi kung i-video ko lang po yung lahat yung mga tinutulungan ko, edi baka lahat ng buong Pilipinas baka mag-subscribe sa akin. Di po ba? Isip-isip lang din po. At saka yung kailangan nyo pang tanungin kung magkano yung pinadala kong Gcash. Sana nga lang, sinabi na ni Mary Ann Gilor na yung pinadala kong Gcash na makakabili ng barko Hindi na kayo nahiya? Nung magtatanong pa kayo kung magkano yung pinadala kong Gcash? Sinabi ko na yan nung una pa, na ipapadala kong Gcash, makakabili ng barko itong si Mary Ann. Ngayon, ito tuloy-tuloy pa. Itong mga pagpapasend niya ng mga pinapasubscribe na talagang nag-effort talaga, nagpagod talaga ito na manghataw talaga ng mga magsusubscribe. Ay baka padalhan ko ulit ng Gcash yan, baka pangbilin ng helicopter. Kaya, yung mga nagtatanong yan, gusto masigurado, sigurista. Gusto masigurado kung totoo o hindi. Sinasabi ko na po sa inyo, pagkaganyan ang paninyo, ang nasa utak ninyo, malayo sa inyong grasya. Lalayuan kayo ng ating Panginoon. Sinasabi ko, malayo sa inyong grasya. Pagkaganyan. Imaginin mo. Tatanungin mo, saka ka palang magsusubscribe, saka ka palang hindi ka na nakontento doon sa sinasabi ko na kapag ka na-reach ko, yung certain na numbers ng subscriber ko, may mangyayari. Hindi ka pa kontento doon sa sinabi ko. Ngayon, gusto mo pang tanungin kung magkano yung pinadala kong Gcash kay Mary Ann Gilor? Saka ka magsusubscribe? Ganon?
Ang tawag doon, siguristang tanga. Oh. Ayan, wala nang kaalam-alam niya si Mary Ann Gilor na yan. Ha? Basta nag-announce lang ako, sinabi ko lang na ganito ang mechanics, basta yung mapasubscribe niyo, picturean niyo, isend nyo dito sa messenger na ito. Walang ano-ano, padala lang siya ng padala, hatak siya ng hatak ng kung sino-sinong pinasubscribe niya. Wala nga siyang kamalay-malay. Kasi hindi naman talaga ito ang laro pa, hindi pa ito ang laro. Dahil ang sinasabi ko, paramihan kayo ng pagsusubscribe, pagpapasubscribe para mapasali kayo doon sa irarapol natin. Uulitin ko pa ba? Kalahating milyon lang naman yung kwan. Yung first draw natin. Second draw, 1 million, 1.5 million, 2 million. Tapos yung halaga ng kamote na 3.6 million. Yun lang naman. Ngayon, sabihin nyo, ngayon ko lang ginawa ito? Hindi po. Matagal ko na pong ginagawa ito. Matagal ko na pong ginagawa. Noong pang Facebook live ko dati. Ang huli, bago nila ginorgor yung Facebook ko, yung huling pinaraffle ko, 2 million. Ganun po yun. Tapos ikaw magtatanong ka muna kung magkano yung pinadala ko. Hindi nga parte ng laro yun. Natuwa lang ako. Ay mukhang matutuwa na naman ako eh. Yun ang abangan ninyo. Yung matutuwa na naman ako dito kasi panay-panay yung padala ni Mary Ann Gilor ng mga pasubscribe. Pero marami din po yung mga iba. Humahabol po. Humahabol po yung iba. Marami din po yung mga iba. Yung iba naman, ini-screenshot lang yung video ko, hindi na iintindihan. Yun nga po yung sinasabi ko, na kung gusto niyo sumali, lahat yung mga video ko dyan, panoorin nyo para nalalaman po ninyo yung inyong ginagawa. Dahil sa hindi mo alam, basta nag-screenshot ka, sinend mo. Kaya ang ginagawa ng tagabasa ko, binubura na po yun. Pagka mali, antibano na ini-erase na lang yun. Ini-erase na lang po. Kaya huwag kayo magtanong-tanong kung bakit na-erase. Ibig sabihin kung in-erase o di kaya hindi nag-like sa inyo, yung tagabasa ko, ibig sabihin may mali doon sa pinadala ninyo. Nandyan, paulit-ulit ko sinasabi, na nandyan sa Tariq Hassan Mirza yung sample nung tamang gagawin ninyo. Pero bakit hanggang ngayon wala nakakaintindi? So kaya lang po ako nagagalit dito kasi ayaw niyo pong intindihin eh. Ibig sabihin, wala kayong tsansa na manalo. Umaasa pa naman kayo na mananalo, di ba? Paano kayo mananalo? Ay hindi nga, mali-mali na yung ginagawa ninyo. Kaya naaasar lang po ako kasi konsensya ko rin eh. Yung bang tipong igugo ko ito tapos hindi naman mananalo ito, hindi kasi bakit ko sabi hindi ka manalo? Kasi hindi ka mapapasama doon sa ilalagay doon sa raffle draw. Raffle kung ano man yung paglalagyan. Di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, pag lahat ng ganito, may makakita kayong ganito, lahat, panoorin nyo ng buo. Para sa ganun, alam ninyo yung ginagawa ninyo. Bakit ba itong si Mary Ann Gilor na ito? Bakit? Walang maraming usapan. At saka iwasan ninyo yung magpadala kayo ng kwan, magpadala kayo ng isang padala ng screenshot niyo, tapos kasabay doon sa baba, ipapadala niyo yung pangalan ninyo at address ninyo, telephone number ninyo, ay wala pa nga akong hinihingi sa inyo. Hindi ba nakita nyo naman? Saka ko lang nalaman yung number ni Mary Ann Gilor nung tinawagan, nung chinat ko yan dati, tinawagan ko. Saka palang nagbigay ng telephone number. Nandiyan naman po yan, hindi mawawala po yan. Sabi ko, bawat pangalan ninyo, meron kanyang nililista nga po yan.
So hindi nyo kailangan na wala ka pang ginagawa, nagpapadala ka na agad ng address mo at saka telephone number, wala ka pang ginagawa. Wala ka pang naiaambag. Isa pa, nainit ang ulo ko eh. Ito pa ang isa. May nagsasuggest na naman na kung pwede raw, yun ang mga ibibigay ko raw sa, yung ibibigay ko raw na itong mga, ano to, itong mga pa-premium na ito, ay hati-hatiin nilang daw para doon sa mga subscriber ko. Yan ang suggestion ha, ito ha. Pakinggan nyo mabuti. Noong una, noong nag-live tayo, ang daming reklamo. Okay? Ang daming reklamo. Ang daming suggestion. Pesyo, hindi raw sila makasabay dahil mahina ang internet. At yung iba raw malabo ang mata. Ang dami. Tapos ang ginawa naman natin, nag-raffle draw tayo. Pinaraffle natin yung binunot natin. Ang dami ring reklamo. Di ba lahat yan sinunod ko kayo? Lahat. Di ba sinasabi ko, since na may nagre-reklamo, okay, tanggalin natin lahat yan. O ngayon, ang ginawa ko ngayon para tayo makasiguro, mag-subscribe kayo, magpa-subscribe kayo, para sa ganon, tingnan natin yung number ng mga pinasubscribe ninyo, kung gaano karami, doon natin isasama sa kategoryang halimbawa ABCD. Kung marami kayong pinasubscribe, kaya ni Ray Angelor na ito, dun sa kategoryang A, marami siyang pinasubscribe. Pero ibig sabihin, hindi masasayang yung pinasubscribe ninyo yung kakaunti, kasi yun lang naman ang kaya ninyo, di ba? Ano wala tayong magagawa doon? Ganun yun. Kaya hindi laro ito. Ang laro, pagka nabilang na yung mga pinasubscribe ninyo. Kaya dito, ang lumalabas dito, magtrabaho kayo. Okay? Kisa dito sa nagsasuggest na hati-hati na lang daw yung dapat na ibigay ko raw yan, yung mga binabanggit kong 500, 1 million, 1.5 at saka yung 3.6. Pag hati-hatiin ko lang daw, ulul ka. Magtrabaho ka. Papaano naman itong kwan ito? Itong mga nag-effort, nagpakapagod ng kung sino-sino yung mga kinuntak nila para mapasubscribe. Ikaw mag-aantay ka na lang ng kaparte mo. Ganon? Ang kapal naman ng mukha mo. Yun ang isasuggest mo sa akin. Ngayon wala na akong tinatanggap na suggestion kasi pampasira lang kayo ng mga kwan. Pampasira lang kayo ng mga kwan. Yung mga dapat na sana may tuloy-tuloy na sana yung raffle natin na yun. Marami na sana tayong nabigyan. Kayo pang pasira kayo. Yan kayong mga nagko-comment. Ilan ito nagko-comment nito? 3 na yata yung nag-comment na ganyan na ibigay na lang daw parte-partihin. Napaka-ulol mo. Paano itong mga nito? Itong mga nagpa-subscribe dito. Marami itong mga nagpa-subscribe. Kung sino-sino yung mga tinawagan nila, uy, subscribe kayo, amigo, subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV, kayo, talaan mo nga may blessing kapag nakapag-subscribe tayo dito. Di ba? Kung sino-sino mga tinawagan nila. Tapos ikaw mag-aantay ka lang, sasuggest mo sa akin na party-partihin na lang daw sa subscriber. Huy, lumayas ka rito. I-unsubscribe mo ako, hindi kita kailangan. Sisirain mo yung mga kapalaran itong mga sumusunod dito sa mga programa ko? Hindi kita i-consider na subscriber. Kaya kung ako sa iyo, lumayas ka. Hindi kita kailangan. At lalong higit, isinusumpa ka ng ating Panginoon dahil ang ganyang ugali mo. Kaya siguraduhin ko para napipicture ko itong taong ito. Kawawa ang pamilya nito. Kaya kung sino man ang pamilya nito, itong ganitong klaseng tao, layasan nyo na yan. Habang buhay, magdudusa kayo sa taong ito. Layasan nyo na yan. Wala kayong mapapala dyan, wala kayong kinabukasan sa ganyang klaseng tao. Maniwala kayo sa akin.
Mag-aantay na lang nang idudok-dok na lang sa bunganga mo, ganun ba? Yun ang gusto mo? Instant agad? Oo, noon sinunod ko yung mga suggestion ninyo, pero ngayon hindi na ako susunod sa inyo. Na-realize ko ngayon na wala na lang na, gusto nang lagi na lang pagka mayroon tayong mayroong palaro na ganito. Lahat na lang may suggestion. Oh. Yun na lang po, yun na lang po mga sumusunod. Yun na lang po ang mananatili dito, ikaw. Natamad ka. Wala ka pang naiaambag. Wala ka pang ginagawa. Humihingi ka na agad. Humingi ka doon sa kaparehas mong mga tamad. Katamaran yan. Imagine mo, imposibleng wala kang kaibigan. Imposibleng sabihin mo lang, kaibigan, baka naman na pwede mong i-subscribe to si Berana Live Studio TV. O ganun lang naman yun eh. O dahil sa katamaran mo, hindi mo magawa, tapos manghihingi ka ng kaparte mo. Ang kapal ng mukha mo. O ito, napakarami yung mga nagpapadala. O paano yung mga yan? Makikiparte ka sa kanila na wala kang inambag. Ganon. Kaya wala. Ganitong klaseng taong walang pangarap sa buhay, ayaw magpagod. Kaya nga itong ginawa natin para makakasigurado tayo na talagang nandyan na talagang makikita natin na talagang nakipag-participate sila at talagang nagpagod sila, nag-effort sila, nakausapin yung mga kaibigan, mga kamag-anak nila. Ganun-ganun lang. Napakaulol mo. Nagagalit ako dahil nga sa dinabi-dami itong mga nagpapagod na mga nagpapasubscribe. Tapos ikaw ganun lang. Anyway, kalimutan na natin bugok na yan. Pero basta kung sino man, kung naramdaman nyo na yung asawa ninyo or anumang karelasyon ninyo at ganyan ang attitude, layasan nyo na. Wala kayong mapupuntahan kundi nabuhay kayong mahirap, mamamatay kayong mahirap kung ganito ang pakikisamahan ninyong tao. Layasan yan. Hiwalayan ninyo kasawa niyan, boyfriend niyo, hiwalayan ninyo yan. Kanyan gago yan. Walang pangarap sa buhay. Tingnan na, ayaw magtrabaho. Mahirap ba? Yung magsabi ka na magpa-subscribe ka, wala ko nakikitang mahirap doon. Pero Joseph, pasensya na po kayo at mainit lang ang ulo ko dahil nga, ilang ba, alam nyo na yan, yung mga nakakasubaybay dito. Nagpalaro tayo nung live dati ng nagla-live tayo, ang daming reklamo, ang daming suggestion. Nung nag-raffle naman tayo, ang dami pa rin reklamo. Ito na naman, may reklamo na naman at nagsasuggest pa. Bullshit ka. Hindi na ako susunod. Yung magsasuggest pa, kung may madadagdagan pa na magsasuggest, mumurahin ko na. Kung gusto mo, ikaw ang gumawa ng programa, ikaw ang mamigay. Ito ba't maakusahan na nga ako rito na-scam O ayan yung katunayan. Hindi ko gusto na ipakita yan. Pero napilitan na ako dahil, tingnan nyo, sasabihin yung hindi totoo yung ginikas ko, hindi totoo yung pinadala ko sa LBC. Okay, napilitan ako. Hindi ko naman talaga gusto nasasabihin pa. Or ilalagay pa rito sa video ko yung sino man yung nabigyan ko or ano. Hindi ko po ugali yun. Dahil napilitan lang talaga ako. Sigurista. Para mong sinabi na saka ka magsusubscribe
pagka nakita mo na nakita mo na yung katibayan. Bakit? Yung bang hangin nakikita mo? Pero naniniwala ka na may hangin, pero hindi mo nakikita. Kung yun ang katwiran mo, na makita mo na muna, saka ka maniniwala, ay hindi ka nga, kahit kailan nga, dapat magpakamatay ka na nga lang. Dahil kasi, kahit kailan hindi mo pwedeng makita ang hangin. Yun lang ang pamantayan mo sa buhay. Yung sinasabing makita mo muna bago ka maniniwala. Walang mangyayari sa iyo. Ulitin ko lang po. Yung pong mga gustong sumali, nandyan po yan sa Tariq Hassan Mirza. Nakapost po yan. Ang dami pong post dyan. Yung sample po ng tamang pagpapasubscribe. Bakit hanggang ngayon, napakarami pa rin yung mag-i-screenshot lang tapos isi-send nyo rito? Hindi po ba't kabaliwan na yun? Nag-aaksaya ka ng oras mo na hindi nga yun? Kaya nga po ulit-ulit ko sinasabi na panoorin mo yung mga ibang video ko para na may masundan ka. At saka isa pa, yung sa nakapost sa FB, yung Tariq Hassan Mirza, yung tamang pag-subscribe. Di ba? Mahirap bang gawin yun? Nakakapanggigil talaga kayo, yung mga tanga. Nakakapanggigil. Pasensya na po kayo. Kasi kung hindi ko gagawin ito, hindi kayo titino. Wala po sa pilitan ito. Ano bang pakialam ko kung hindi kayo mag-subscribe? Ha? Di wala. Di hindi ko na itutuloy ang kandidatura ko. Anong pakialam ko? Hindi ko naman kailangan yan. Wala na pong ibang taong gagawa niyan, ako lang po makakagawa niya. Tandaan niyo. Kung ito nga lang pa nito itong tambalos-los na ito, baka may pagkakataon lang ako, tsaka yung si Hikain may pagkakataon lang ako na hindi lang nasa likupan ng bodyguard yan. Lalaslasin ko mga lalamunan ng mga yan Makita nyo na sana. Kung tutuusin, hindi ko po kailangan ng ganito, ganito. Ha? Ayan po. Wala pong tigil yung pag-iikot namin. Nandyan po yung sa video. Hindi ko na siya po sinasabi yan. Yung karugtong nung kay Super DM na video, may karugtong po yan. Nung nakaraan, nasa dagat kami. Papaano? Papunta kami dyan sa Manila. Kasi sinabi ko na rin po sa inyo, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, at saka itong Pampanga, Bulacan na yan, marami po akong iniikutan dyan. Maliban po yung dito sa amin sa Mindoro. Para mo na rin kasing sinabi, ganito lang yan Saka ka na lang magsisimba or saka ka na lang maniniwala sa ating Panginoon kapag ka nabagsakan ka na ng grasya. Yun Yun pinakamadaling kwan doon. Hanggat walang ibinabagsak sa iyong grasya, hindi ka magsisimba o hindi ka maniniwala sa ating Panginoon. Ganun lang yun. Kaya utak mo, bagay hindi nakainom ng gatas ito. Maliit. Baka kape rin ang ininom nito. Nakakapanggigil. Sisirain mo na naman yung plano,
dito sa papalaro na ito, ay napakarami na natin na yung nag-aksaya ng oras, na napakarami na natin na mga nag-effort na para magpa-subscribe sa mga kaibigan, kamag-anak nila. Sisirain mo na naman. Bullshit ka. Itong klaseng tao na ito, ako, dapat sa iyo, kung nag-antay ka ng bagsak ng grasya, pumunta ka lang kayo dito sa akin, ikon ka doon sa may nagko-construction ng mga pinapagawa ko rito ng mga building. Pumunta ka rito, magtrabaho ka lang dito, mag-construction ka, tapos umupo-upo ka doon sa baba, tapos sabihin ko doon mga gumagawa doon sa taas, bagsakan ka ng hollow blocks. Para matauhan ka. Ang gusto mo instant, ang kapal ng pagmumukha mo, nasabihin ka noon. Sa akin, walang problema sa akin. Yung sasabihin mong ganun. Pero, parang, hindi kaya, kapag ka sinabi mo rito, doon sa mga nag-effort na nagpa-subscribe, hindi lang nila alam eh. Siguro kung sabihin mo yung harap-harapan sa kanila, baka bugbugin ka. Kasi unang-una, nagpagod na sila. Tapos ikaw sasabihin mo lang, stop, at ibigay lang, parte-partihin na lang. Samantalang ikaw, wala kang inambag na kahit na isang subscriber o wala kang inambag, tapos sila ang nagpakahirap na magpa-subscribe, tapos makikiparte ka. Pag sinabi mo yung harap-harapan sa kanila, baka dinurog ka nila. Yun po, hindi po ako nagagalit para sa sarili ko, nagagalit ako para dito sa mga nagpa-subscribe na nag-effort, na nagpakahirap. Ay. Anyway, doon po sa mga bago nag-subscribe ay maraming salamat po. Tuloy lang po yung wala na pong maraming kung ano pa. Sinabi ko na po yan eh. Wala na pong maraming kung ano-ano pang isisingit yung salita. Subscribe lang po yung katibayan ng napasubscribe ninyo. Yun lang po ang isindin nyo. Wala na pong marami kasi nakalista naman po yan. Inililista po yan. Kaya hindi masasayang yung inyong mga pinasubscribe, maliit man yan o malaki. Oh. Tuloy lang. Bakit nyo kailangan kalin? Kung ano-ano na mga sasabihin nyo. Di ba sinabi ko na ginawa natin yung messenger na yan para doon lang. Wala doon yung mga good morning na yan. Wala din yung kumusta. Okay ako lagi. Kaya hindi nyo ako kailangan kumustahin. Kasi naka-exclusive nga lang po yun doon sa ang ipapadalhan lang ninyo doon sa mga pinasubscribe ninyo, yung katibayan na pinasubscribe. Wala na pong maraming salita. Hindi nyo napapansin, yung iba dyan nila-like. Pagka hindi na nilike yan, ibig sabihin mali na yung ginawa ninyo. Pagka nga hindi pa nag-react, binubura na nga lang yan. Ayun ko kung nakikita niyong binura. Kasi dito, binubura na lang yan. Kaya sayang lang. Di ba? Mario Joseph. Bakit yung iba? Nasusundan. Yung marami na pong kandyan. Marami na pong humahabol kay Mary Ann Gilor. Marami na. Humahabol yan. Kaya sabi ko nga, doon ay kung pinadalhan ko man ng gift yan o regalo si Mary Ann Gilor na yan, natuwa lang ako. Pero hindi yon ang parte ng paulit. Ay, nakaka-stress kayo. Grabe. Ano ba yung binitawan kong salita dyan nung una nagsabi ako? Hindi ba't ang sinasabi ko, sikapin nyo na magpa-subscribe. Kasi nga, hindi naman kayo pwede mag-subscribe ng marami. Isang bisis lang po yan eh. So, ibig sabihin ko, yung sinabi ko pa dyan nung una, nang diniscuss ko yan, hindi ba't anong sabi ko, maging yung aso,
pusa, manok, kambing, kalabaw, baka, pasubscribe nyo na. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay magkwan kayo. Pagsikapan ninyo kung gusto nyong sumali doon sa laro. Oh. Ang nakatugon doon, si Mary Aguilar. Ang nakatugon doon sa sinabi kong mga manok, mga baka na yan. Kasi ang ginawa niya, lahat yan, pinagpipipiko na yata niya yung mga ulo ng mga kaibigan niya. Para mapasubscribe lang niya eh. Di ba? Ganun dapat. Kaya naman, natuwa ako. Baka nga, sa isang araw, pag ginanahan pa ako, baka yung i-gikas ko sa kanya, baka pambili na ng helicopter. Ganun lang yun. Anyway, balikan na po natin yung si Butod ay hinuli ng mga gwardiya dahil dinala na sa mental hospital. Dahil nga talagang may katok na, may salpit na, lost thread na ang tornilyo. Alam mo kung bakit? Kasi sa sobrang dami ng iniisip kung papaano pang pagnakawan ang kabanang bayan. Kayo, na mga Coast Guard na yan, na nagbabantay sa West Philippine Sea, kayo umuwi po, hindi na nakatiis. Kita nyo naman, napanood nyo naman sa Channel 7. Yung iba, dumiritso sa hospital. Ibig sabihin kung ilang araw pa pala yun bago nakauwi dito, baka patay na lahat yan. Mag-isip-isip na kayo. Ipapahamak kayo. Kayong mga sundalo at mga kapulisan, ipapahamak kayo niyan. Maniwala kayo. Ipapahamak kayo. Saka lang kayo kumilos pagka nagkandamatay na kayo sa gutom, nagkandamatay kayo diyan sa gira, ibibigay kayo sa gira. Mga walang karin kayong mga utak, hindi kayo marunong analyze. Ipapahamak kayo niyan. Muli po ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga bago nag-subscribe dito sa Berana Live Studio TV. At huwag niyo pong kaligtaan na panoorin lagi itong mga video ko. Umpisa hanggang dulo. Dahil hindi niyo alam, darating yung mga ibang video ko, mayroon po akong itataas dito. Na kapag ka itinaas ko dito, kasunod na po yan. Yung hindi nyo kakayaning blessings na ibabagsak sa inyo ng ating Panginoon. Dahil yun ang nangyari sa akin, ibibigay ko na sa inyo, itataas ko dito. Kung ano man yung itataas ko para bindisyon sa inyong lahat, yun ang antayin ninyo. Kaya ugaliin yung tapusin ang mga video ko. At pansamantala ay muli ko pong itinataas ang aking mga kamay sa lahat po ng may mga sakit na mga subscriber ko. Sana po ay gumaling na kayong lahat at yan po ay aking iaapila sa ating Panginoon. May problema kayo sa buhay, iaapila ko rin po sa ating Panginoon na lahat yan ay maging clear na lahat ng mga sakit, problema ninyo na mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.